Na, as in, yun na, nagka-baby ako, tapos never na nila ako sinabihan ulit. Parang alam na nila na hindi ko gagawin. Pero syempre, ewan ko, sobrang feel ko na ang sama kong anak, na ang laki kong disappointment. Kasi wala naman silang maling ginawa sa akin eh. Wala silang maling tinuro sa akin. It was just me. Ako yung may kasalanan, ganun. And I hope maging proud din sila sa akin someday. Kasi sobrang mahal ko yung parents ko. And sobrang proud ko. Even though dati sobrang nag-aaway kami. Kasi nga, pasaway ako. And everything. Sobrang thankful ako kasi kahit noon, di nila ako pinalayas, di nila ako tinakwil, pinag-aral nila ako, nakagraduate ako, binibigay nila gusto ko, spoiled pa rin ako kahit papano, di nila ako pinahirapan talaga, as in, lahat nabibigay sa akin. Tapos ako, alam kong sobrang hindi ko yung deserve. Kasi, parang, ewan ko. Tapos yun pa, ang tanda na nila, parang 54 na yung dad ko, 50 na yung mom ko, tapos yung mom ko teacher. Tapos yun na mag-resign. Tapos yung dad ko, OFW, graduate na ako, di ba dapat nakakatulong na ako, dapat nag-work na ako, pero wala pa rin. Di ako nag-work before PBB. So yun, wala lang akong ambag sa bahay, di man nga ako gumagalaw yun. Sobra ako nakakonsensya. Pero sobrang swerte ko na tanggap pa rin nila ako, na mahal pa rin nila ako, and inibigay pa rin nila yung makakaya nila. So yun, kaya din ako nandito kasi syempre gusto ko nang mag-give back. Ayoko nang maging kahihiyan ng pamilya namin. Ayoko nang maging disappointment. And yun. Wait lang. Sobrang bait na dad ko talaga. Di ko alam anong ginawa ko sa buhay ko to deserve my dad. And kahit di kami super open, like di ako super nag-open sa kanilang problems ko, sa friends lang talaga. Sobrang na-feel ko pa rin na love niya ako. As in, kahit malayo siya, kahit gabi-gabi magka-video chat kami. Tapos sobrang everyday talaga kami nagsabihin ng I love you, I miss you. So yun, pero di ako ganun sa mom ko, kahit yung mom ko yung kasama ko sa bahay. So sobrang hinahanap ko talaga yung dad ko. Sobrang ko nami-miss yun. So sana, someday, mabalik ko din yung ginawa nila for me. Someday, mapauwi ko na siya. Someday, di niya na kailangan magtrabaho. Ako naman. Kasi parang dinagdagan ko yung anak nila. Di naman nila in-expect. Di sila prepared. Siyempre, dalawa lang kami. Dapat wala na silang responsibility. Pero yung responsibility ko na pass down sa kanila. So, yun, I just want to give back. Pero sa daddy ko, if nakauwi ka na, or if hindi pa, always mag-ingat. And I'm very, very proud to say that I'm your daughter and thank you for everything. Yun na. Ay! Ano ba yan? Tumula siya chat. Umiyak ka na naman? Iyak ka na. Ay, hindi ko. Sabi ko, di ako iiyak. Umiyak ka eh. Hindi ako. Iyak lang po. Parang di umiyak? Ganda-ganda Hindi ako ka. iiyak. Ano? Ginagaya mo ba ako? Ano? Housemates, Yes, kuya. mais na upo. Una sa lahat, maraming salamat sa pagbabahagi ninyo ng mga kwento tungkol sa inyong mga ama. Sana sa paraan na ito ay mas nakilala ninyo ang isa't isa at naintindihan ang pinanggagalingan ng bawat isa. Housemates, Yes, kuya. sa buhay, maraming bagay ang mahirap intindihin at
pinsan. Kasama din dito ang ating mga tatay. Dahil iba-iba ang anyo nito. May matamis at mahinahon, pero meron din namang matalas at matigas. A father's love has many forms. And sometimes we may not fully understand all the time. Pero kung anuman ang relasyon na meron kayo sa inyong mga ama at itinuturing na ama, tandaan ninyo na sila ay pamilya. At sa dulo ng mahabang araw, ang isang pamilya ay magmumula sa pagmamahal. At the end of the day, your father is family. And family can only be made out of love. Housemates, Yes, Kuya. muli, maraming salamat sa inyo. Thank you, Kuya. Magkakasinghuntan tayo lahat dito. Housemates, Yes, Kuya. sa puntong ito, hindi nyo na muna tatanggalin ang mga t-shirt ninyo. Ngayon, lahat ay magsuot ng rubber shoes. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto para gawin ito. Kobe, Chico, pumunta kayo ng storage room at kunin ang gamit doon. Okay. Do you have room? Rubber shoes. I need to change.